guys, good day and welcome back to our channel, Mergence Garden. And today, ay gusto ko lang i-share sa inyo yung mga ano natin dito, mga gymno, mga cactus natin. Nandito pa rin sila guys sa harapan ng bahay. And nakakatuwa kasi ang dami nilang bulaklak guys. Nagustuhan nila yung area dito na nakadirect sila sa sunlight. Grabe guys yung init ngayon. Nag-worry talaga ako sa kanila nakaraan kasi sabi ko baka hindi nila kayanin yung sobrang init kasi 'di ba grabing init na ngayon. Pero mali ata ako guys. Parang mas gusto ata nila yung ano. Kasi tingnan nyo to guys. Oh, ayan. Maraming buds yung lumalabas. Dalawa. Yan, dalawa. Tapos ito marami din, no? Pasulpot na. Tapos ito, yan. Ito ano na to, matagal na to na nag-open. Yan, ito pang ilang araw na neto, guys. So, ayun ko lang sa inyo napakita. Yan, busy kasi tayo at hindi tayo masyadong makapag-video. So, ayan. Sayang, hindi nyo na to, guys, naabutan. Dalawa din siya. Tapos dito meron nang natanggal nga oh. Ito marami to nakaraan guys. Yan. Ayan. Ito oh. Ang ganda. Ito malaki oh. Ito dami sana niya guys oh. Kung nakita niya sana ng ano. Sabay-sabay. Ang ganda niya oh. Oh yan. Yung ating mga gymno. So, kapag palagay sanay na yung ating mga gymno sa init, direct sunlight, talagang kaya nila guys yung init. Ayan o, hindi sila napapano. Pero kung kayo guys may gymno at gusto nyo i-direct sunlight, unti-untiin nyo kasi ito talaga, dati may bubong to. Tapos nung nasira kasi guys yung, di ba meron tong UV plastic dati pinapakita ko sa inyo. And sobrang lakas ng hangin dito sa amin. Natanggal yung UV plastic kasi lagi talaga natatanggal yun sa lakas ng hangin. Kasi kapag binabayo talaga siya guys ng hangin, lumulundo yun, gumaganon siya dito oh. So hanggang sa naputol yung mga nila tali, di ko na guys binalik. So hanggang sa hinayaan ko na hanggang ngayon guys. At ito yung resulta guys. Nung nawala na talaga yung bubong nila. Ayan oh. Tsaka blooming season din ata talaga nitong mga gymno kapag summer. Lalo na yung mga guys, astrophytum. Kung meron kayong mga astrophytum, mga din yun guys. Mamumulaklak din yun ngayong summer. Ayan, ito, namulaklak na ito nakaraan. At yung bunga nito, kinuha ko na at tinanim ko na. Kasi pinulinate ko siya. Naging successful yung niya, yung pag-pollinate ko sa kanya. Ito, meron pa guys. Ito naman ay pink. Ayan, yun puti oh. Ito puti na, puti lang. Tapos ito mayroon siyang pink. Oh. Tapos ito, pink lang. Ayan, so yung iba natin, mga buds pa, ayan oh. Tingnan nyo, ang dami. Oh, 3. Yan. Mga bukol. Ito yung nag-flower na karaan. Grabe guys, ang laki ng flower nito. At yung mga astrophytum ko guys, yung mga natira na lang sa akin ng mga dati kong mga alaga. Napakarami niyan dati pero kunti na lang sila guys kasi napapayaan ko talaga sila at nagkaroon sila ng sakit noon. Unti-unti namatay sila guys. Pero ayan, meron pa rin mga natira at yung mga natira ay nagpa-flower din. Ayan. Ito pa guys, oh, ang dami. Nakakatawa. Ito pa yung isa nating oh. Ito mga okay naman sila. At naka-direct sunlight sila dito guys. Buti kaya nila. Ayan, ito yung iba nating mga astro. Meron silang mga bukol. Ayan. Tapos ito oh, may flower. Last time pa to guys, nag-open. Ayan. Oh, ganda. Tapos dito, meron tayo dito yung nasa graph. Ang dami. Oh. Ang daming mga bukol guys. Grabe. Gaganda nila. Ito may bukol na din guys. Oh. Ayan oh. Kita nyo ba? Yan. May mga bukol. Lalo na to guys oh. Daming bukol. Excited ako guys na na
mapabulaklak ko to. First time nito sa akin mag-bloom kapag lumaki na yung mga yan niya. Kapag bumuka na yung mga yan. Ayan, ito na rin yung update sa aking, sino nga ito? Poisonia. Ano ba to? Kalimutan ko yung pangalan niya. Sorry guys. Family siya ng Euphorbia. At sobrang laki na talaga niya. Ayan. Tapos ito guys, so lumaki. Lumaki na siya. Charan. Crested Unsuka. Tama ba? Crested. Oo, ata guys. Unsuka ata yun. Ayan o, lumaki na. Ayan, lumaki na siya guys. Tapos ito yung iba natin. O, diba? Alam nyo guys, yung ginawa ko dito, meron tong mga scales. Lapitin talaga ng scales itong ating rainbow. So, ang ginawa ko kahapon, nagdilig ako. Binaba ko siya guys dito. Alam nyo, yung ginawa ko, di ba pressure water yung gamit ko. So, inispray ko talaga siya guys. Alam nyo na wala yung scales. Yung ibang scales, meron pa naman scales pero kunti na lang nawala. Buti na lang guys, yung scales na nandito, hindi nahahawaan itong iba natin na mga cactus dito. Sa kanya lang talaga. Ayan o. Ayaw ko na siyang kuskusin guys, kasi kapag kinukuskus na, nag-yellowish yung, niya, yung mga tinik-tinik, yung body niya. So, hinahayaan ko na lang. Ayan. Ayan. So, ang ganda nila guys ngayong summer. Ayan, meron naman dito may bunga oh. Ayan, yung bunga na yan guys. Ginaganyan ko lang yan dyan oh. Tapos, kapag lagi yan guys, nababasa-basa, nabubuhay siya. So, ito yung dating naghingalo ko guys na short spine golden barrel. Ayan, akala ko mamamatay na to guys. Pero hindi ko siya sinukuan guys. Ginamot ko siya ng tango. O yun, gumaling naman guys. Ayan, hindi na ako bumili ulit ng ganito kasi ayan, ayaw ko na. Okay na yan siya. Baka sakaling kapag mas lumaki pa siya guys, mawala din yung ito. Kasi syempre kapag lumalaki, nag-i-expand. So sana lang. Ayan. So, yan yung itsura nila guys dito. Nakakatuwa lang kasi ang daming flower ng ating mga gymnos. Na-miss ko guys yung mga astrophytum ko dati talaga. Grabe din yun mamulaklak. Yan, sabay sila. So, ngayon, kunti na lang kasi yung astrophytum natin. Pero, magsisimula ako ulit guys. Yung mga natira dito sa akin ay kapag namulaklak, ipopollinate ko para maparami ko sila ulit guys. Yan, hindi na tayo bibili. Ayan, tayo na lang magpo-pollinate, magtatanim. Tayo na magpapalaki. Ayan, ang ganda nila guys. Ayan. Dito pala guys, nag-graft ako yung mga walang laman na mga ginraftan ko dati kasi namatay sila. So, tinry ko ulit lagyan. Yan, ginraft ko guys. Kahapon yan. Pinasok ko sila dito para dito hindi sila masyadong mainitan ng sobra. Yan, kasi namamatay sa sobrang init guys. Hindi nila kinakaya. So, dapat kapag nag-graft ay ilagay muna sa shaded. So, ito. Yun yung mga ginraft ko kahapon. So, yan yung itsura ng ating mga dito guys. Succulents. Ayan. Ang ganda guys ng mga purple delight natin dito kasi dito na area ay hindi sila nauuhaw. Kasi kapag may tubig, kasi dito may dito may drum. So nandito lang yung tubig. Iniigiban yung drum tapos kapag nakikita kong tuyo sila, sinasabuyan ko sila guys ng tubig. Kaya tingnan nyo guys yung itsura nung natin, mga purples natin. Talaga ang tataba. Ayan, kasi hindi sila dito nauuhaw. Ayan. So ngayon guys, ay mag-share ako sa inyo ng succulents na talagang tumagal na dito sa akin. So,
madali siyang alagaan dito guys sa lowland. So first kong ipapakita sa inyo ay itong ating hybrid Ellen. Ayan. Kung wala pa kayo guys, hybrid Ellen, lalo na sa mga beginners. Ayan, Sir C. Ayan. Shout out. Ito ay madaling alagaan. So, nabili ko to ng 12/12, 2024 pa to guys. Ayan, hybrid Ellen. Nakapaglagay ako ng tag. Ayan. So, napakadali nito guys alagaan. Napakarami na ng cuttings na nakuha ko dito sa ano na to, pot na to. So, nung nabili ko to guys ay hindi to ganito kakapal. Maliliit lang talaga ito. Tapos ginawa ko, pinag-cut-cut ko hanggang sa dumami sila guys. Dumami yung branch nila. So, hindi lang siya ngayon sobrang compact or punong-puno talaga guys. Kasi bago lang ito kuhanan ng cuttings. Ayan, bago lang din tumubo yung mga babies na yan. Pero tingnan nyo guys, oh. Kumpara nakaraan na bago ko siyang mapugutan ay kalbo-kalbo. So, ngayon, hindi na. Ito yung isa naman, guys. Yan. Ito pangalawa natin, si Snow Peach. Yan, itong Snow Peach na to, nabili ko to, lush na talaga siya, guys. Pero hindi pa siya ganito ka-trailing. So, tama pa lang siya nung nabili ko dito sa pot na to, nung itinanim ko. Tapos, marami na rin ako sa kanya guys na kuha na cuttings. Kung mapapansin nyo, kalbo siya kasi kinuhanan ko siya ng cuttings kasi gusto ko mas maging lush siya. So, madali lang to guys i-propagate through leaves. Ayan. Ito din guys si hybrid Ellen, ganun din siya. Mabilis siyang i-propagate through leaves. Kaya kung gusto nyong maparami talaga ito, lalo na dito sa lowland, napakadali guys. Ayan. Ito si Snow Peach ay may kamukha siya si Chloe. Pero makikita nyo din talaga guys yung difference niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, para hindi kayo malito. So itong si Snow Peach ay madaling alagaan at marami siyang magbigay ng babies kapag tinapkat nyo guys. Tingnan nyo. Ang dami niyang babies nung pinugutan ko siya. Ayan. So, excited ako na mas kumapal ito guys kapag lumaki yung mga babies na yan ng mga bagong tubo. Tapos ganyan guys, kapag nagkakatako sa kanya, iniiwan ko siya ng konting leaves. Then, kapag lumabas na yung mga babies nila guys, ang ginagawa ko, kinukuha ko na yan siya. Yan. Tapos itong mga leaves na to guys ay pinopropagate ko din. Ayan. So, ang dali lang niya guys alagaan. Napakadali lang. Ito nga ano lang to eh, neglected na lang sila dito. Hinahayaan ko na lang sila. Didiligin ko kung kailan ko sila maalalang madiligan. Kasi dito lang ako palaging nakakapagdilig, sa kanila bibihira. So, kahit na medyo nakakalimutan nyo sila guys, okay lang. Makikita nyo naman yan guys kapag kulubot na yung leaves nila. Doon kailangan nila ng dilig. Ito, marami na ako na propagate na ito. Ayun guys, oh. Ayun, yung mga bagong cuttings na nakuha ko dito, yung pot na yun. Yun, mga bago yun. Ito yung mga, yun yung mga bagong nakuha ko dito sa top na pinopagate ko. And yung pinakauna, nasaan na ba yung pinakauna? Ito. Ito guys. Ayan. O, tingnan nyo naman guys. Diba? Mas lumaki sila nung naging stable na sila nung tinanim ko dito. Hindi pa to guys nung kinuha ko sila nung tinapkat ko. And mabilis silang mag-babies. Yan. Si Snow Peach. Tapos yung iba naman ay nandito. Ayan. O diba? Ang dami na. From one puno, naging na sila guys, napakarami na. Ayan o. Tapos nagbibibi pa yan guys sa puno. And ito yung sinasabi ko sa inyong si Chloe. Isa din to sa madaling alagaan guys. Ito ay cuttings na lang din. Ayan. Ito yung pangatlo natin. Snow Peach. Yung pangalawa ay ito. Yung pangatlo ay si Chloe. Ayan si Chloe guys. Kung mapapansin nyo, si Snow Peach ay magkahawig lang sila. Pero kung titingnan nyo maigi guys, yung leaves ni Snow Peach ay payat. Ayan, payat na medyo mahaba-haba. At ito naman guys ay butchog. Ayan, bilugan naman ito guys. Ayan, pansin nyo ba? Ayan yung difference nila guys ha. Ayan. Ayan, ito si din to, si Chloe. Ito si Chloe din. Ayan, tingnan nyo oh. Ayan, pero kung nalilito kayo guys,
Tingnan nyo lang sa leaves. Ayan o. Mabilis lang mag-ano yung leaves niya. Mag-drop kapag nagalaw nyo kasi crunchy. So, ayan siya o. Ayan. Nung una na bumili ako nito guys, medyo nalilito rin ako. Pero nung tumagal na, doon ko napansin nung nagpo-propagate ako. Ganun pala yung kaibahan niya. Ito, bilugan. Ito naman ay medyo mapayat yung leaves na pahaba. Tingnan nyo guys. Ito yung big na form na niya guys. Oh. Sa akin na siya lumaki. Kasi dati nung kinat ko siya guys, parang mga ganito lang yung heads niya. Oh. Ngayon, tingnan nyo naman. Oh, si Chloe. Si Chloe. Tapos si Snow Peach. Oh, mataba at bilugan yung leaves nito. And yung pang port naman natin guys ay si this one. Tinkerbell. Ay, hindi. Pink Puppet pala ito guys. Yan. Ito ay si Pink Puppet. Ayan. Ito ay cuttings na lang din guys. Ayan. Yung pinaka-mother nito ay nandun na sa labas. So, makapal din siya guys. Kinat ko na rin yun. Ayan. Si Pink Puppet. Ang ganda nito guys. Lalo na kapag compact. Ayan. Lumalaki din yung heads nila dito sa akin. Ayan, ganda nyo guys no. Ayan no. Mga ano na lang yan guys, propagation ka na lang. Tingnan nyo guys ang itsura nila. Oh. So, tinaniman ko ng ano dyan, Tinkerbell kasi gusto ko magti-trailing sila. Ito, nantay ko din mag-trailing. Tingnan nyo. Yan yung pang-apat natin. Ito guys, yung isa natin na pot ng sino nga ito? Si Chloe. Ayan, si Chloe to guys. Oh, big pot to. Ayan. So, next natin guys. Ayan, tanggalin ko lang ito. Next natin ay si Beltana. Ito si Beltana talaga guys. Napaka bilis alagaan. So, sayang. Hindi ko napakita sa inyo yung nandito niya na branch. Ang lalaki nun. At napakarami ko na nito guys dati. Tapos, napabayaan ko sa rain or shine. So, nandyan pa rin naman sila. Lumiit lang. Pero ito, yung mga bago kong inayos. So, kinat ko lang kasi masyado na siyang malaki at nagtitril. At para mas dumami yung branch niya, ayan, meron na silang mga pups. Yan, napakabilis ito guys. Kahit na, ROS, kayang-kaya nila. Ayan, hiyaan nyo lang sila guys sa rain or shine. Yung mga kinat ko dyan guys ay nandito. Ayun oh, tinabi ko sa Purple Delight. Ayan, meron pa dito. Ayan, yung pang natin, pang fifth. Ito guys yung pang-anim natin. Ito naman ay si Pretty in Pink. Ayan. So itong si Pretty in Pink guys ay tinapkat ko na siya. Kasi dati sobrang punong-puno to guys at sobrang nagtitrail na talaga yung iba. So tinapkat ko para hindi naman sila mag-trailing na muna guys. Kasi kapag nag-trailing sila guys ay nakakaharang na. So ginawa ko, tinapkat ko para mas propagate din ako guys. So tinapkat ko, ayan, mga pinugutan yan sila guys. O, tapos yung pinaka big talaga ng mga heads nila guys ay tinanim ko dyan. At alam nyo ba, nung nakuha ko to guys ay mashi-mashi to nung dumating sa akin. Kasi ano siya pinadala sa akin guys, potted. Potted to nung nabili ko galing sa Benguet. Sa Manila kasi yung husband ko noon. Tapos pinadala ko siya sa bus. Tapos pinick up lang sa Victoria Liner. Tapos inuwi dito guys sa amin. So potted siya. Kaso lang ang problema ay mga mashi-mashi sila nang dumating sa akin. Yan, hindi gaanong na air dry ni seller. Tapos yun, ginawa ko, pinagsama-sama ko dito sa pot na to. At ang liliit guys, nung leaves ng na to. Yung heads nila maliliit, para mga ganito lang. Ayan. Tapos, lumaki na lang sila sa akin guys ng ganito kalalaki. Oh, tingnan nyo. Grabe yung heads nila guys. Lumaki ng sobra-sobra. Yung iba nito guys ay nandun. Ayun oh. Pakita ko sa inyo. Para mas makita nyo guys. Ayan, eto. Ayan yung ibang kasamahan niya. Galing to doon guys. Propagation ko na lang to. Cuttings propagation galing doon. O, diba? Ang ganda. Si Pretty in Pink. Kapag na-stress to guys, ang ganda nito. Nagpipink-pink talaga siya. Kaya siguro Pretty in Pink yung kanyang pangalan. Ito naman guys yung pangpito natin. Ayan. Ito ay si ano nga to? Si
Aaron P. Ayan, si Aaron P guys ay napakabait dito sa Lowland. Napakarami ko na neto guys. Ayan pa oh. Ayan. Kaso hindi ko sila guys napati-trail kasi lagi akong nagka-cut. So, sa ngayon, hindi na ako magka-cut kaya magti-trail na talaga sila. Ayan, kasi wala na akong time para mag-cutting sa kanila guys at magtanim-tanim. So, hayaan ko na muna silang mag-trailing. Ang ganda nito guys kapag super stress at saka nagti-trailing. Kung mapapanood nyo sa ibang mga collector guys, ang ganda ng ng Aaron P nagti-trailing talaga guys at mailagay nyo sila sa magandang pot. Sobrang ganda nila. Ayan, maganda ang kulay niya kapag na-stress. Ayan, ito kasi nasa malaking pot sila guys. Tapos, kung mapapansin nyo, magti-trailing na talaga yan sila. Ayan o. Kaso lang kasi nakaikot dyan yung katawan nila sa loob. Kasi medyo bumaba na yung soil niya. Ayan. So sa ngayon, hayaan ko na sila guys na mag-trailing. Yan. Maganda yan guys si Aaron P. Marami tayong mga propagations niyan. Dito meron pa tayo. Yan. Mga cuttings propagation doon. Meron pa. Yan. Dito. Tapos doon. Tapos doon guys sa loob ng greenhouse marami pa tayong mga Aaron P. So, yun na lang muna sa ngayon guys yung ma-share ko sa inyong mga succulents na madaling alagaan dito sa Lowland. Para sa mga beginners, nagsisimula pa lang na mag-collect ng mga succulents. Yan, para may idea kayo sa mga succulents na pwede nyong i-collect na madaling alagaan dito sa Lowland. So next time guys, mag-share ulit ako sa inyo ng iba pang succulents na tumagal na talaga dito sa akin at naparami ko na. Tested na yan guys. Nasa Lowland area tayo, Bicol po. Kaya, sure na mabubuhay nyo din yan guys, lalo na nandito din kayo sa Lowland. Pero syempre, sa tamang pag-aalaga at tamang kaalaman para sa pag-aalaga ng succulents para maparami sila at mabuhay sila guys. Yan guys, that's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Sana ay may natutunan kayo. Bye!